Amen. Amen. Nawa, dahil patuloy na maging masaya sapagkat ito po ang huling Sunday. Ano po? Ng year 2025. And this is the 52 Sunday. Ano po? Kaya nagpapasalamat sa Diyos hanggang ngayon ay tayo din nagkakasama, nagpupuri, at ano po, tinataas ang Panginoon sa ating mga buhay. So maraming salamat po, no? Sa kahapon ay medyo napagod, ano po, nakasaya, at nawa sa buhay po natin ay patuloy na purihin po natin ang Panginoon sa bagay po. So ngayon po, manatili po tayo sa ating pagkatayo. Tapos buksan po natin ating mga Bible in the book of 1 Chronicles chapter 16. 1 Chronicles chapter 16 and verse number 28 and 29. Basahin po natin 1 Chronicles chapter 16. Basahin po yung verse number 28, kayo po sa verse 29, tapos po, basahin po yung Acts chapter 20 and verse number 35. So sige po, sabi po ng banal na kasulatan in verse number 28, Give unto the Lord the kindreds of the people. Give unto the Lord glory and strength. Verse number 29, kayo po, begin. Give unto the Lord glory and his name. Give an offering from the Lord. Worship the Lord. In the book of Acts, chapter 20 and verse number 35, sabi ko ng banal na kasulatan, I have showed you all things, how that so laboring you all support the weak, and to remember the words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Kaya kung natin ngayon po, at tayo manalangin naman namin Diyos sa gila sa lahat, kami po Lord, ipatuloy na po po rin mga salamat. Sa inyo po kabagat biyaya, Lord, nandito na po kami sa pinaka-last Sunday ng year 2025. Na sa inyo po kabagat biyaya, kami po nakakapagpatuloy, napagman maraming mga pagsubok, yung mga kanagdaman, but still, Lord, ang inyo pong kamanghamanghang biyaya ay nananaganap po sa buhay po ng bawat isa. Kaya naman, Lord, nawa ang buhay po ng bawat isa, patuloy po namin may paglingkuran ng buong puso at makita po namin ang inyong kabanalan sa aming pong mga buhay. Bless you po, Lord, inyo po mga salita na maahayag sa gabi po, sa umaga po ito, na kayo po mangulat magpala at ang dalangin po sa anong Banal Espiritu, patuloy po kayong kumilos po sa aming pong kalaginahan. Paunawa po ang isyong pabatid mula po sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda nang sa ganun makatanggap po ng pagpapala ang buhay po ng bawat isa. Bless you rin po yung mga Sunday Scholar po namin sa kanila pong batang kaisipan na sila po, Lord, patuloy na mahubog at nawa, Lord, na patuloy na sila po ay maunawaan po nila kung gaano po halaga ang ganitong klaseng paglilingkod. Kaya po madakila. Kaya po kami bilangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. So once again in the morning, at tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat tayo po muli nagdating po dito, nagkasama-sama sa isang layunin para pagkulit po na dakilahin ng Panginoon sa buhay po natin. No po, sapagkat nga, no po, ito na po yung pinaka-last Sunday ng year 2025. No po, sa isang taon, meron po tayong 52 Sunday. 52 Sunday lang. No po, sa isang taon, meron tayong yung ilang araw natin is 365 days. No po, so yung linggo ay 52 lang. No po, at ito na po yung pang last Sunday. At sa oras po ito, na bagamat kagabi, no po, napagod, no? Sabihin natin, nakisaya, pero nawa, kahit patuloy tayo ay maglingkod po para po sa Panginoon. Amen po ba? Hindi po ba napakasarap na tayo lagi nagkakita-kita? O, nagkasama-sama, nananalangin, umang-awit para sa Panginoon, na po sapagkat yun ang kailangan natin gawin. Kaya mapasinin niyo po mga kapatid in the book of 1 Corinthians chapter 16, ng ating pag-aaralan po sa umaga po ito, mga kapatid, na sabi ng Panginoon, Give unto the Lord ye kindreds of the people. Give unto the Lord glory and strength. Na ngayon po, mga kapatid, sa month of December, nakita natin na tayo nagbigay. Tama ba? Nakita natin ngayon yung spirit of giving. Diba? Pagbibigayan. Diba? Nakatanggap na regalo. Diba? Nagbigay. Nagpakain. No po? So ngayon ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, pansinin natin ang instruction ng Diyos sa buhay natin that we must always give. Kailangan tayong dapat magbigay. Lalo-lalo na sa Panginoon. No po? Ano ibibigay natin? Kaluwalhatian at kalakasan. Na dapat sa buhay natin, meron tayong paglalaan ng pagbibigay ng oras, paglilingkod sa Panginoon, pagpupuri sa Kanyang pangalan. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa panahon natin ngayon, naramdaman natin ang bigayan. Naramdaman natin na tayo nakatanggap. Pero sabi ng Panginoon, sa Acts chapter 20 and verse number 30, no po, 35, it is more blessed to give than to receive. Mas mapalad ang nagbibigay kesa tumatanggap.
Alam ko ba, kapatid, bawat isa sa atin, di ba, napakaganda na kayo nakatanggap ng regalo. Diba? Binigyan ka. Na po, minsan hindi ka man umaasa, pero bigla kang tumanggap. Diba? Unexpected blessing. No po? So iba yung feeling. Lalo na kagabi, di ba? May mga bunutan. Di ba? No? Sister Elizabeth, marami yung ticket niya. No? Kaya more chances of winning. Di ba? No? Nakompleto niya daw yung chinelas. Chinelas ng tao daw, sapatos. Chinelas, di ba? Yung sandals, tapos may medyas, di ba? Nakompleto niya. No po? So, kung imagine yung bang nandun yung excitement natin, nandun yung kasiyahan na nakareceive tayo. But don't you know, mga kapatid, ang pinakamasaya, ang sabi ng Diyos, yung maranasan din natin magbigay. Ewan po ba? Amen. Kasi pag nagbibigay ka, mga kapatid, mga sabihin natin mga dahilan. No? Kaya ang title ng ating message this morning, reasons why it is more blessed to give than to receive. Mga dahilan. Bakit mas pinagpapala ang nagbibigay kaysa tumatanggap? Na po, mga dahilan. Kaya tingnan natin mga kapatid, ano ba yung mga dahilan na ito? Unang-una, ang sabi niya dito mga kapatid, giving is how God demonstrates His love for us. Na po, ang pagbibigay, na po, ang gaya sa Panginoon, siya'y nagbigay. Pinakita niya ang kanyang pagmamahal. Pinakita niya mga kapatid, yung talagang, yung kalooban ng Panginoon, na handa niyang ibigay ang kanyang sarili para lamang tayo abutin, para lamang tayo iyahon, mga kapatid, at malagay doon sa kanyang kalagayan. Kapiling ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, God demonstrate His love toward us. He gave His only begotten Son. Napo, kaya sabi ng Panginoon, why it is more blessed to give? Kasi nga mga kapatid, nag-demonstrate sa giving yung pagmamahal ng Diyos. Napo, para po sa atin. Sabi nga ng inawit natin kanina, mga kapatid, yung bang God's amazing grace. Sabi ng inawit ng Jewel. Napo, yung bang kamangha-manghang biyaya. Napo, pag sinabi natin amazing, kakaiba eh. Tama? Pag sinabi natin amazing, mga kapatid, yung bang walang katulad. Napo, amazed na amazed ka. Namangha ka. Ganun yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Sabi ko nga mga kapatid, lagi mo sinasabi ito, di man tayo kaibig-ibig. Sa paningin ng Diyos, marami tayo. Bakit? Dahil sa kasalanan. Pero could you imagine, nilinis ka ng Panginoon. Binigyan ka ng pagkakataon. Tama ba? Di mo ba kung titignan natin yung sarili natin, aminin man natin ang titig. Yung pag-uugali natin. Di ba nakakasuka? Tama ba? Dahil marami tayong pagkakamali. Tama ba? Minsan nga mga kapatid, may mga kilala tayong pamilya natin, niluluhan na tayo eh. Di ba? Ayaw natin tanggapin. Bakit? Dahil sa kalokohan natin. But could you imagine na sabi ng Panginoon, nung time na nakatagpo mo ang Panginoon, nung time na ikaw ay nakaunawa, nung time na ikaw ay mga kapatid, nilapit mo yung sarili, nagpakumbaba ka sa Panginoon, nang sabi ng Panginoon, naranasan mo ang pagbibigay ng pag-ibig ng Diyos. Naranasan mo mga kapatid na binigyan ka ng, di ba sa pagkakulong, alam nyo ba sa kulungan, di ba binibigyan ng sentensya? Na po, so ngayon mga kapatid, pag nakita nila yung nakakulong, mga kapatid, yun, talaga nagsumikap, nakita nila yung sila nagbabago, di ba? Na sabihin natin, habang buhay na pagkabilanggo yung hatol sa kanya. Na po, so ngayon, bibigyan siya ng pardon. Anong ibig sabihin nun? Bibigyan siya ng parol. Di ba? Bibigyan siya ng pagkakataon na kasi nakita nila, nagbago ka. Nakita nila, mga kapatid, na ikaw sabihin natin na talagang sincere, na magbagong buhay. Binigyan ko kayo ng karapatang lumaya. Alam niyo po ba, ganun ang kalagayan natin sa harapan ng Diyos. Tayo po mga kapatid, kung titignan natin, pang walang hanggan doon sa apoy ng impyerno. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinalag niya yung tanikala. Pinalaya tayo. Alam mo ba? Kaya sabi ng Diyos, napakasarap na maglingkod. Napakasarap makikita natin mga kapatid ng Diyos, napakadakila. Banal siya sa buhay po natin. Kaya anong kailangan natin gawin? Palitan natin yung pag-ibig ng Diyos. Anong ibibigay natin? Sabi nga ng inawit ng mga nanay, buong puso, paglilingkuran natin ng Diyos. Amen? Dapat ganun, buong puso, paglilingkuran natin ng Diyos. Maging dedicated tayo sa Kanya. Nga po, ano pa mga kapatid? Number 2. What's number 2? Sis, pabasa nga. Sulat mo na. Number 2. Basahin nga natin number 2. Sige, basahin nyo nga. Ready, begin. Hindi imagine mga kapatid. Makes yan, sis. It makes God happy. Nga po. So, could you imagine mga kapatid na sabi niya dyan, giving makes you happy and makes God happy.
na kapag daw tayo natutunan natin sa buhay natin na tayo nagbibigay, mapapasaya mo yung sarili. At the same time, mapapasaya mo yung Panginoon. Kasi ano ba yung goal ng Panginoon, mga kapatid? Hindi ka mabuhay na maging sakim. Hindi ka mabuhay na maging makasarili. Kailangan matuto tayo sa buhay natin. Kung meron tayo, matuto tayo magkaloob. Matuto tayo magbigay. Di ba kapag nagbibigay tayo, masaya tayo? Tama ba? Masaya po ba kayo pag nagbibigay? O, nilapit? Diba? Yung pag nagbigay ka, wala pa rin sa iyong kalooban. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, ano minamahal ng Diyos? God loveth a cheerful giver. Minamahal ng Diyos yung masaya nagbibigay. Kaya when we give, mga kapatid, let us be happy. Why? Kasi nga napapasaya rin natin ng Diyos sa buhay natin. Inuulit mga kapatid, hindi lang every December tayo nagbibigayan. Amen? Amen. Dapat lagi-lagi, kung meron ka rin. Kaya nga lagi natin panalangin, Lord, sana pagkalooban niyo po. Lord, sana pagkatiwalaan mo ko ng mga bagay-bagay na kasi doon ang patuloy ako makapagbigay. Amen? Di ba napaganda nun? Yung mananalangin ka na ikaw ay pagpalain, mananalangin ng mga kapatid na ikaw ay iangat ng Diyos ang iyong buhay, hindi para maging makasarili, o hindi para makatulong sa iyo, kapwa. Tama ba? Ano yung instruction ng ating mga magulang? Noong tayo, sabihin natin mga magkakapatid, ano lagi nila sinasabi? O na, pag uminhawa ka, alalahanin mo ang iyong kapatid. Tama ba? Hindi naman sinabi ng magulang mo, o na ka, pag naging maayos ka, umangat ka, hayaan mo ang iyong mga kapatid. Hindi, di ba? Ano sabi nila? Na, magbigay ka, tulungan mo yung kapatid. Di ba? Tama? Yun ang pangalan ng mga magulang natin. Na po, na lagi nila sinasabi, darating yung time, wala na kami. Pero sana kayo mga magkakapatid, kayo ay magtulungan. Kaso nga, dahil sa hindi tamang puso, hindi tamang kaisipan, pinag-iilan mga kapatid yung tinatawag na kasakiman, na po, hindi natin nagagawanan. Pero tayo mga kapatid, bilang mga mananampalataya, dapat ganun ang gawin natin. Na po, managana tayo. Bakit? Kasi sabi ng Diyos, giving makes you happy and makes God happy. Diba? Di ba kayo masaya mga kapatid? Ano yung nararamdaman nyo kapag nakikita nyo, marami nga kayo. Kasi may mga tahanan na ganito eh. May mga taong ganito, yung bang, ang dami niya. Ano niya? Diba? Maganda yung kanyang tahanan, maganda kanyang mga bakit. Mapapawaw ka sa kanyang bahay, mansyon. Di ba? Mga sasakyan niya, ang dami. Eh kaso siya lang ang nakatingin. Na po, nagse-celebrate siya mag-isa. Bakit? Kasi nga, sinarili niya. Kasi po ba? Di ba napakagandang nagse-celebrate ka sa iyong kabumpay na marami kang kasama? Ema po ba? Kasama mo sila, bakit? Kasi handa kang magbigay sa kanila. Na hindi mo lang sila sinarili. Na po, kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, balungkot yun. Balungkot kapag sa'yo lang. Kaya nga sabi ng Diyos, when you give, you makes you happy. That makes you happy. Na po, kaya sa buhay natin, mga kapatid, patuloy tayo magbigay. Na magkaloob. Unang-una sa Diyos. Sapagkat kapag tayo nagbibigay, when we give, God makes happy. Na po, sa iyong pagbibigay, sa iyong pagkakaloob, mas lalo mong napapasaya ang Diyos. Alam niyo po ba, kapag napasaya natin ang Diyos, bubuhusan niya tayo ng mas maraming pagpapala. Na po, kasi napapatawa natin ang Diyos, sabi ko sa inyo mga kapatid, ang kailangan natin mapanalunan, yung mapatawa natin ang Diyos, mapa-smile natin ang Diyos. Hindi smile ng tao, hindi palakpak ng tao, dapat palakpak ng Panginoon. Na po, number 3. What is number 3? Basahin nyo nga po yung number 3 natin. Already, begin. Giving is the way God blesses others. Na po, yung bang, ang pagbibigay, ito ang paraan para pagpalain din yung iba. Paraan ng Diyos, para pagpalain yung iba. Kasi nga, the Lord, na po, yung Diyos, nagbubuhos ng pagpapala. Na po, kapag hindi mo pinamahagi, hindi mabibigyan ng iba. Tama ba? Kaya kapag may pinadaan ng Diyos sa atin, dapat willing tayo ibigay para i-bless din sila ng Diyos. Na po, huwag natin ilagay sa ating kaisipan na pag tayo nagbigay, nawawalan tayo. Hindi po mga kapatid. Lagi natin tandaan, what's God's principle? When we give, diba, we receive. Kapag tayo nagbibigay, makakatanggap tayo. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, giving is the way God blesses others. Na po, kaya huwag natin puputulin. Huwag natin pagsasaraduhan.
ng tubig. Tama ba? Nalala ko yung sa kwento ng nanay. Diba? Di ba napakahirap yung sasaraduhan ka ng tubig? Tama? Yung kamag-anak mo tapos dahil tutong-tutong yung mga kuryente, papatayin ka ng kuryente. Wala ka ng ilaw. Wala ka pa tubig. Di ba ang hirap? Di ba ang sakit sa kalooban mo? No po, kasi bakit? Meron naging ganyan. Tama? May pinairal yung, di ba, katakawan. No po, anong mangyayari? Merong lulungkot, may malulungkot. No po, maliwanag ang kanyang tahanan, wala na liwanag. No po, isa sabi niya, ang dami sinasabi ng tao, ganyan. Diba? Ang sabi ng Panginoon, mga kapatid, ang sabi ng Diyos sa buhay natin, no po, huwag mong ipagkaila ang pwede mong itulong sa iyong kapwa. No po, ay lagi natin sinasabi, mga kapatid, huwag natin pagsaraduhan. No po, wala tayo, kapag sasaraduhan ba natin yung bawal sa atin? Hindi, amen? Kamukha ka gabi. Mga kapatid. No? Nagdala tayo lahat ng pagkain. Diba? Dala ng pagkain. Ang dami po. Diba? Yung nagdala ka ng pagkain, yung dinala mo isa lang eh. Tama? Pero yung kinain mo dami. Tama? Isa lang yung dala mong pagkain. Sabihin natin, no? O, ano lang, adobo. O, yun lang ang pagkain mo eh. Kaso nung nagbigay ka, nag-share ka, nakakain ka ng iba-iba. Diba? Ganun yun eh. Kung sasarilin mo mga kapatid, konti lang. Pero kung ibabahagi mo, makakatikim pa yung iba. Mabibless yung iba. Ano sasabihin nila? Ay, sis, ang sarap naman ng yung ako. Pinadala. Ang sarap naman ng pasitang to. Di ba? Di ba ha? Sis, pwede mo pa di ba? Nakakain ka na, may ikaw pa. Di ba? Kasi ganun yun eh. Kapag natuto tayo magbigay, pinagpapala din ang iba. Take note mga kapatid, hindi malaki ng pagbibigay. Amen? Ayon sa ating kakayanan. Kung yun ang kaya, okay lang. Di ba? Yun lang ang kaya eh. Hindi naman siya nagdamot. Kaso, yun lang talaga. Ito, marami yung sa'yo. Okay lang. Amen? Pantay-pantay lang naman yung sa harapan ng Diyos. Kasi bakit? Ayon sa ating kakayanan. Kaya inuulit mga kapatid sa buhay natin, ang paraan ng pagbibigay, mga kapatid, ito ang paraan ng Diyos para i-bless din ng ibang tao. I-bless din ang ibang mga bata. I-bless din ang ibang mga pamilya. Kaya sana mga kapatid, huwag nating pagsaraduhan. Alam mo ba? Dahil lagi na parehang pagsaraduhan ka ng dito. Diba? Wala ka ng tubig. Hirap na rin. Diba? O kaya yung daan mo, yung daanan mo, no? Kasaraduhan. O wala ka ng dadaanan. Diba? Mali po yun mga kapatid. Kung ikaw ay mananampalataya, lagi natin isaalang-alang yung kapwa natin, lalo ng pamilya. Diba? Na sana sa buhay natin mga kapatid, huwag tayo. No? Na sa buhay natin ay mamuhay sa ganung bagay. Ano pa po ang dinadala po ng pagbibigay? Ito po, number 4. What's number 4? Madali lang po ito mga kapatid. What's number 4? Basahin niyo nga po. Kasi guys, ready? Begin. Gusto ko bang umaba ang buhay niyo? Ano po yung sikreto? Magbigay ka. Giving helps us live longer. Mas bakit kaya? Diba? Bakit kaya ahaba yung buhay ko? Ano po? Kasi alam niyo ba mga kapatid, kapag ikaw ay nagbibigay, bakit ahaba ang buhay mo? Kasi nga sasaya ka eh. Kasi nga maraming magmamahal sa iyo eh. Tama ba? Kasi nga dahil nagbibigay ka mga kapatid, marami yung mga umaalala pa rin sa iyo. Tama ba? Naranasan niyo na po ba kung gari? Kung sino yung mga matadamot? Naalala niyo po ba yung mga matadamot? Yung mga sakim? Yung mga matatakaw? Yung ayaw mag-share? Di ba hindi natin naaalala yun? Sino yung maalala mo? Ay, binigyan ako ng ganito, binigyan ako ng ganito. Kasi yun ang mentalidad eh. Kapag nakaranas ka ng pagbibigay, susulian mo. Napo, kaya anong mangyari? Kapag tayo sa buhay natin mga kapatid, na lagi na natin ginagawa na tayo nagbibigay kung ano meron tayo, hindi tayo nagdadamot, hahaba po ang buhay natin. Bakit? Kasi nga maraming magmamahal sa iyo. Marami nakakaalala sa iyo. Marami ang magsasabi, ay, salamat naman, nagbigay ka. Di ba? Salamat sa Panginoon. Yung ba kapag nagbibigay tayo, yung bang yung pangalan mo, parang pinagpipray nila sa Panginoon. Ay, salamat sa Diyos, binigyan mo. Di ba tama po ba? Tama? Yun eh. Na po,
Kaya nga sa buhay natin mga kapatid, when we give, ano po, pinapahaba natin ang buhay natin. Bakit? Parang ang dami nagsasabi, Lord, sana paabahin niyo pa po yung buhay niya. Kasi napakapagbigay niyang tao. Matulungin siya. Diba? Na sana marami pa siyang matulungan. Diba kung imagine, dahil sa mga taong natulungan mo, dahil sa mga taong nabigyan mo, mga kapatid, lagi na sasabihin nyo. Kaya anong mangyari? Marami nag-pray para sa'yo. Amen po ba? Kaya nawa sa buhay natin mga kapatid, ugaliin na tayo ay lagi na bibigay. Magbigay tayo. Magbigay tayo. Huwag natin ipagkait o pwede natin itulong sa ating kapwa. Ano yung mga bagay-bagay, kung darating tayo, masasira lang naman. Mapapanis lang. Diba? Mas maganda na pang pakinabangan ka ng iba. Sabi ko nga sa iyo, mga kapatid, yes sa iyo para bang nagsasawa ka na, pero sa iba, yung iba nananabig dyan eh. Tama? Kasi bakit? Wala na sila. Ikaw nagsasawa ka kasi bakit? Marami na. So dahil marami na, dapat ibahagi mo naman. Mga kapatid, yun ang nais ng Diyos sa buhay natin. Ano pa mga kapatid? Number 5, giving is an act of obedience. Ang pagbibigay ito, mga kapatid, ay pag-ugali ng pagsusunod. No po, yung bang ikaw ay susunod sa kagustuhan ng Diyos. Why? Kasi nga, ito nais ng Diyos. No po, sabi nga ng Panginoon, mga kapatid, dito sa ating text, 1 Chronicles chapter 16 and verse number 29, give unto the Lord glory due unto His name, bring an offering